Sir, una muna, dahil ngayon ay budget season, pero parang napopokus yung attention ng Senado sa ilang iniimbestigahan ng mga controversial na issue like ito nga kay Alice Guo, Pastor Kibuloy. So hindi po ba apektado yung mga budget hearing? Nabibigyan po ba ito ng sapat na panahon at attention? Hindi apektado yung budget deliberations, Sally Raul. Ang naka-apekto sa budget deliberations ay yung baha at walang pasok. Hindi ito mga pagdinig na to dahil may sapat na committee rooms na hearing rooms ang Senado. Pero yung attention ng mga senador, yung pagbusisi nila sa Senate, sa budget, proposed budget for 2025, hindi po ba na-divert ang attention nila sa ilang controversial na issue? Well, ulitin ko, Sally Raul, ang nakapagpa-postpone lamang ng budget na pwede mong sabing evidensyang nadidistract sila ay yung bahang naganap last week. Hindi itong mga pagdinig na to. Wala pang budget hearing na nasuspende o hindi tinuloy dahil sa mga hearing na ito. At kapag nasa plenary na yung proposed budget, kapag may marathon hearing, ano po ba? Stop muna yung mga hearing tungkol sa mga controversial na issue o pwede pa rin po? Nobyembre pa yon, Sally. Hindi naman magaganap yan hanggang mag-adjourn kami ng September 28. Ang plenary debates ng budget ay pag-resume pa namin sa November dahil kailangan namin hintayin yung GAB o yung General Appropriations Bill na magmumula sa Kamara at hindi pa nila magagawa yan hanggang bago kami mag-adjourn sa September 28. Pero kapag nasa plenary na yung budget, allowed pa rin po yung iba't ibang committee to conduct committee hearings? Bawal yon, Sally. Nasa rules ng Senado yon. Hindi pwede mag-conduct ng hearing kapag may plenary session. Maliban na lang kung papayagan niya ng plenaryo. As an exception, pwede yon, but as a rule, hindi. Sir, dito ho sa nangyari nga na pagsundo at pag-uwi na kay Alice Guo matapos na maaresto sa Indonesia, naging issue yung custody sa dating alkalde. Dahil sa nung araw na siya iuwi, bigla hong may ini-issue na arrest order ang Tarlac RTC. So, tama lang po ba yung naging proseso at naging desisyon na manatili itong si Alice Guo sa custody ng PNP sa halip na Senate na sila ho ang unang nag-issue ng warrant of arrest? Hindi yan unahan, Sally. Mas mataas ang warrant na ini-issue ng korte bugso ng kasong final. Tanda mo, resource person lang din si Alice Guo sa Senado. Hindi sumunod sa ilang alituntunin kaya na-contempt at in-issue ng warrant of arrest. Pero labas doon, mas mataas ang level ng kaso at warrant na in-issue ng isang korte mula sa husgado mismo. Kaya nga, kausap ko si Senator Risa kapon, sabi ko, sumulat ka sa korte at hilingin ang presensya ni Mayor Guo sa Senado kung kailan man yung petsa ng hearing mo. Hindi naman ito, Sally, Raul, parang 4 kilo mo yung tao, karne, na gusto mo dito o dyan. Kinakailangan lamang siya ng Senado mag-attend ng pagdinig at yun ang ginagawa ng Senado sa ngayon. So, kailangan po na, kagaya ng ginawa niyang committee ni Senator Risa, nag-request siya sa korte. So, magre-request din po ba ang Senado sa PNP dahil nasa kanilang custody itong si Alice Guo? Hindi, ipag-uutos ng korte yun. Okay. Sino mang kinomit ng korte, meron yan tinatawag tayong commitment order. So para mailabas yun doon, kailangan utos din ng husgado at ang PNP ay susunod lamang. Ginrant na ng huwes yung request ni Senator Risa kahapon pa lamang at pinag-a-attend ng huwes, ng judge, si Guo sa hearing ng Senado sa Lunes. At after niyo mag-testify sa hearing ng Committee on Women sa Monday, ano po yun, hindi siya madidetain sa Senate? Babalik po siya sa custody ng PNP? Babalik siya sa kustodiya. Doon siya i-detain ng PNP dahil doon yung commitment order niya, Sally. Ulitin ko hindi ito agawan na parang pinag-aagawan yung katawan ni Alice Guo. Ang importante, magbigay siya ng kanyang testimonya sa Senate Committee at kung ma-declare man siya in contempt, ang problema doon, mananaig pa rin yung commitment order ng husgado kaugnay sa kustodiya ni Guo dahil nga hindi siya nag-post ng bail. Bagaman bailable yung mga kasong sinampalaban sa
sa kanya. Sir, ano yun? Strategy ng abogado niya na kahit bailable, hindi siya nag-bail. Fianza, oo. Oo, para manatili yung custody niya sa korte at sa PNP para huwag mapunta sa Senate. Pwede po ba yun? Hindi ko alam, Sally. Ayokong pangunahan din. Hayaan natin matanong yan at sagutin niya yan pag-attend niya ng hearing sa Senado. Klaro lamang. Senator Klaro Chis, lamang na kailangan niyang sagutin pa rin yung mga tanong na ipupukol sa kanya sa hearing pagdating ng Lunes. so Yes, Rol. Senator Chis, meaning every time na mayroong hearing sa Senado, magre-request si Senator Ontiveros ng letter sa korte para po dumalo si Alice Goo? Ganun na ngayon. Ganun na ngayon, Rol. Yan ang tamang prosesong susundan at sinusunod ayon sa rules of court na umiiral. At kung wala namang sapat na dahilan yung judge, dapat i-grant din yan maliban na lang kung may kasabay ding hearing doon sa korte mismo. Sir, isang naging issue dun sa pagsundo dito kay Mayor Alice ay yung mga nagpa-selfie, nababash ho yung mga tauhan ng DI, NBI, maging si DILG Secretary Abalos, si PNP Chief Marvil. Talaga bang there's parang not in good taste yung nangyari na is para daw naging celebrity ang treatment dito kay Alice Goo dahil dun sa mga selfie-selfie na yan? Well, kakaiba. At kung ako, hindi ko gagawin yun, Sally, Raul. Pero wala naman silang nilabag na batas dun sa pagsa-selfie. At ayon nga mismo kay Secretary Abalos, hindi naman pala selfie yun. Kinunan sila. At nag-post na lang si Alice Goo ng gano'n, na parang katatawanan yung sitwasyon niya, nakatabi si Marbil at si Abalos. Teka, nag-post si Alice Goo, meaning even while under custody ng mga otoridad, hawak pa rin ni Alice Goo ang kanyang cellphone. Is that right? Hindi siya nag-selfie roll. May kumuha ng litrato. Yun ang sabi ni Secretary Abalos. Okay. Nag-post siya, P-O-S-E. Hindi nag-post, P-O-S-T. Pero sir, parang inappropriate ba yon? Dahil isang fugitive yung inaresto nila para parang mag-smile sila at nagpa-cute pa itong si Alice Goo habang nasa gitna nila. nag-Japan-Japan pa si Alice Goo. Well, gaya nung nasabi ko, kung ako nasa sitwasyong yon, hindi ko gagawin yon at hindi ko papayagan yon. Pero wala naman silang nilabag na batas. Kaugnay sa nangyari at naganap na yon. So kung marami lang na hindi nagustuhan yung kanilang naging actuation, ang pwede lang nilang gawin ay humingi ng paumanhin, sir. Oo, dun sa mga hindi sang-ayon, dun sa mga hindi nakaunawa at intindi. Pero nagpaliwanag na rin naman sila General Marbil at saka Secretary Abalos. Ang tanong na lamang ay kung katanggap-tanggap pa sa mas marami nating kababayan, ipaliwanag nila. Sir, ang sinasabi, kuni-claim nitong si Alice, may death threat sa kanyang buhay, kaya daw siya nagtago. So, kung ganyan yung claim ni Alice, haharap siya on Monday. May instruction ka ba na magdagdag ng security o wala naman po kayo nakikitang pangangailangan na magdagdag ho ng security sa Senate? Wala. Secure na building ang Senado, Sally, Raul, at tiyak ko may security kasama yan mula sa PNP. Dahil ang nagarantiya ng kanyang kaligtasan ay si Secretary Abalos mismo at ang PNP. So, nung napansin mo na nagpunta lang siya sa Tarlac, hindi ba? Ang daming kasama. So, malamang ganyan din ang gagawin pagpunta niya sa Senado. So wala kayong special instruction, sir, kina Senate Sergeant at Arms Ancan sa Monday sa nakatakdang pagharap po sa Senado ni Alice Goo? Wala, Sally, Raul. Sapat na ang seguridad na binibigyan ng pulis. Yung Senado nga, umaasa lang din sa pulis para sa seguridad, di ba? E si Alice Goo, umaasa din sa pulis para sa seguridad niya. Wala na may dadagdag pa doon ang Senado. Sir, yung Interpol dun sa Indonesia, ang sabi, itong si Alice, may mga tumulong sa kanya doon, mga Chinese national, Indonesian national. So ito po ba indication na talagang napakalawak ng network niya? Ditong si Alice? Well, posible at marami siyang kilala dahil sa dinami-dami ng bansa sa Southeast Asia na hindi mo kailangan ng visa, bakit niya napili ang Indonesia? So malamang may mga connections siya doon at malamang may mga kakilala siya doon. Isa yan sa mga bubungkalin, huhukayin ng Senado at ng Kamara sa mga pagdinig na ipapatawag siya. Hula ko lang naman yun, Sally Raul. Pero sir, ano to, umaasa ka ba na may kahihinatnan itong series of investigation ng Committee on Women para mapakanta, kasi ang intention nito, matukoy, sino ba yung
mga tumulong. sangkot. Oo. Sangkot sa illegal pogo, yung mga, na may mga illegal activities, kung ano talaga yung papel dito ni Alice Guo at sino yung sinasabi na pwedeng sindikato, parang syndicate itong nagpapatakbo ng illegal pogo. Do you think, sir, may kahinan nito mapapakanta kaya ng Committee on Women itong si Alice Guo? Hindi ko masabi, Sally Roll, pero siyempre sana. Kasi nakakalungkot. Di ka ba nalulungkot, Sally Roll? Lahat ng pagdinig na ginagawa, lahat ng kinakasuhan, puro mga Pilipino. Nasa na yung sinasabi nilang mga inchik na nasa likod nito, yung mga tunay na may-ari ng pogo. Bakit ni isa? Wala pa ako nakikita ang ginigipit o iniipit. Nakikita mo, di ba? Puro mga Pilipino at Pilipina lamang ang naiipit dito. Sana lumabas at malaman talaga sino ba talaga nasa likod nito. At nang maipit na dapat maipit, kasuhan yung dapat kasuhan. At hindi yung mga maliliit na player, ika nga, na may kinalaman dito sa Pogo. Bilang isang abogado, ano ba yung pwedeng strategy para ma-identify yung mga dayuhan na involved nga yung pinaka-grand mastermind or major financier netong Pogo na ito? Well, hindi abogado ang kailangan doon, Sally. Investigador ang kailangan doon at wala akong background sa pagiging investigador. Pero Senator Cheese, pinaasahan ko na yung mga pulis ang gagawa niya ng NBI na train sa ganyan. Kung kayo ay dadalo doon sa hearing, at ano ang una niyong tatanungin kay Alice Guo? Actually, hindi ko alam, Raul. Kailangan kong revisahin muli yung records dahil sa tagal nang nawala ni Alice Guo, nakalimutan ko na ano yung huling testimonya niya. Yung rason kung bakit niya siya na contempt at na-issue ng warrant of arrest. Kailangan kong balikan niya dahil kahit siguro kayo, nakalimutan niyo na yung tanong na hindi niya sinagot kung ba't siya na-contempt. Oo nga. Pero sir, isa pang hini-hear yung Subcommittee on Justice, yun naman sa sino yung tumulong sa kanila na makalabas ng bansa. Doon sa dalawang hearing na humarapa, si Sheila Guo, wala pa rin sila hong napapala kung sino doon. Parang ang na-mention lang yung Suwal Mayor na sinabi ni Sheila na kaibigan daw ito ni Alice Guo, kumakain sila. So, tangi lang masasabi natin may kahinat na nito, sir, kung ma-identify, di ba? Kung sino yung mga opisyal ng gobyerno o mga taga-gobyerno na tumulong sa kanilang makalabas. Facilitate para makatakas sila. Well, Raul, Sally, napanood niyo ba yung pagdating ni Alice Guo? Opo. Nakita niyo ba yung mga sumasakay ng private plane diretso sa hangar? Hindi dadaan sa customs, hindi dadaan sa immigration. Si Alice Guo nga, di ba? Doon na dinala sa kanya yung immigration, doon na sa pinok, doon na sa kinuna ng picture, at doon na rin ginawa yung press con. Ganyan ang ordinaryong pag-take off at pag-landing na mayayaman na may sariling private jet. So napakalawak ng pwedeng gamiting pagkakataon na makaalis ng bansa. Hindi ko pa pinag-uusapan yung kwento ni Sheila na dagat daw ang dinaanan nila. Isa pa yun. Archipelago ang Pilipinas, paano mo naman babantayan ang bawat nalampasigan sa palibot ng bansa na humigit kumulang 200,000 kilometro ang haba. Maganda lang malaman, may tumulong nga bang opisyal ng gobyerno dahil sa totoo lang, madaling gawin yun ng sino man sa ating bansa sa ngayon. Kakilala at salapi at pagkakataon lang siguro ang kailangan. At meron kayo, sir, sinasuggest para wag nang ganun kabilis nakakalabas yung ilang mga wanted o may warrant of arrest sa bansa? Kasi may nakikita kayong loopholes ba sa ating airport? Wala tayong general aviation bang tinatawag? Meron tayong general aviation. Pero wala tayong general aviation terminal, Raul. Yun, terminal, wala. Pero I think meron na silang Senator Cheese, matagal na ako nagko-cover ng airport Dati talaga meron parang check-in counter for GenAb kung tawagin nila, no. I just do not know for whatever reason nawala ito. Sa mahabang panahon, Raul, wala na yan. Sa tinagal-tagal kong may mga kaibigan na may mga private plane, diretso sa hangar yan. Pag-alis man o pag-landing. So sir, bilang Senate President, ina-assure niyo ba sa ating mga kababayan na hindi pag-aaksaya ng oras at resources itong hearing nito, may maganda itong kahinatnan para wag nang maulit itong ganitong mga insidente na may nakakapag-operate sa atin na mga sindikato para doon sa mga illegal pogo at may mga nakalalabas na mga wanted sa ating bansa? Well, oo, Celia, ang sagot ko palagi dyan dahil
isipin mo, nagpunta pa ang DILG Secretary natin at PNP Chief para lamang sa kasong ito. Kung pag-aksaya ng oras ang ginagawa ng Senado at ni Senator Risa, bakit pa nila binigyan ng ganyang kalaking importansya yan? Kung pag-aksaya ng oras ang ginagawa ng Senado, bakit nung nahuli si Alice Go, kinailangan pang ang Pangulo mismo ang magbigay ng update sa ating lahat? So, klaro na mahalagang bagay ito na importanteng malaman at alamin ng sambayanan at gawa ng paraan at solusyon kung may problema mang makikita. Sir, itong si Cassandra Leong na nasa custody ng House, ang sabi daw ng lawyer, hindi na ito haharap sa anumang congressional inquiry. Sabi daw ng lawyer, jail is better than Congress. Any comment on that, sir? Hindi ko naman pakiramdam na pinapatamaan ng Senado, Sally, at hindi ko rin trabahong pagtanggol ang Kamara. Kaya nilang pagtanggol ang sarili nila. I think the lawyer was referring to the House. And I think nag-postpone muna sila ng hearing kaugnay ni Cassandra dahil sumama yung kanyang pakiramdam. At panghuli na lang, sir, nag-conduct ng Yes, Sally. ocular inspection na ang committee ni Senator Bato de la Rosa doon sa compound ng KOGC at nagkaroon din sila ng continuation ng hearing. Sa tingin niyo na ba, kasi sinasabi ng ang kampo ni Pastor Kibuloy, talagang irregular na daw ho yung pag-occupy ng PNP, pero sinasabi naman po ng ating mga otoridad, tungkulin nila yon at may basihan sila para gawin yon para hanapin doon sa compound ng KOGC itong si Pastor Kibuloy. May nakikita po ba kayo? Napanood ko yung hearing, Sally, at naitayo naman ni General Torre yung bandera ng PNP. Doon sa pagdinig na yun, ay paliwanag niya at maraming ang pagkakataon na sumasang-ayon sa kanya. Siya Senator Bato, kabilang na yung tear gas ba o smoke bomb, kabilang ba kung kailangan ba ng warrant of arrest o hindi, at yung mga gagawin nila, hindi naman nila tinatago. At nagkaroon ng, para sa akin, naging magandang pagkakataon yun para magkaroon ng palitan ng pananaw, dialogo ika nga, na may referee, ang Senado, sa pagitan ng KOJC officials at liderato ng Philippine National Police. Umaasa ako sa mga susunod na araw, mas magkakaroon sila ng unawaan kaugnay sa bagay nito. Dahil wag natin kalimutan, Sally Raul, sa dulo, may pinapatupad na warrant of arrest ng kapulisan sa mga seryosong kaso. Hindi mga kasong mababaw lang. Seryosong mga kaso na dininig din naman ng Senado. Kabilang na ang trafficking, kabilang ang laundering, at kabilang ang rape. So, hindi ito bagay na dapat baliwalain lamang din ng Philippine National Police. Mabot, sir, sa punto, nakita ko yung video na yung mga pulis natin kinakapkapan ng mga tauhan ng KOJC, di ba? Yung sabi nga ni General Torre, parang mabot sa punto, tinisa lang nila yung ginagawa para lang payagan silang makapasok dun sa ilang mga kwarto doon. Well, totoo yun, Sally. Pero mahaba din ang pasensya in fairness na ating kapulisan. At mampanawagan ko at magpapatuloy na sana sumuko na at harapin ni Pastor Apollo Kibuloy yung kaso para hindi na mahirapan pa yung kanyang mga miyembro at gayon din ang ating kapulisan. Upang sa gayon, maharap niya na kung talagang inosente siya tulad ng sinasabi niya, mapapatunayan naman palagi niya yun. So, concern talaga si Pastor Apollo Kibuloy, sir, doon sa kanyang mga kasamahan at para mapabalik na yung kaayusan sa kanilang kingdom, nasa kamay po pala niya, no, sir? Yung kanyang pag-surrender na lang ang... At yung kinakatakot na extradition, may proseso din naman yan, Sally, at hanggang Korte Suprema, kaya niyang umakyat at questionin yun. So may karapat sa dami ng abogado rin niya, hindi ako nagdududa na kayang protektahan yung kanyang karapatan at kayang mabigay lahat ng kanyang karapatan sa ilalim ng saligang batas kung gugustuhin lamang niyang magpasa na harapin ito. At pwede ba siyang mag-impose ng condition na gumawa ng kasulatan ng Pangulo na hindi siya ita-turn over ho sa US authorities, sir? Wala sa batas yun, Sally. Dekada akusado na lang magbibigay ng sariling listahan bago sa maserva ng warrant of arrest o bago sa humarap sa anumang kasong isinampalaban sa kanya. Wala sa batas natin yan, unfortunately. So sir, alam ko may activity ka. So technically, 9 session days na lang po ang natitira. Enough po ba yung panahon na yun para maihabol nyo lahat ng gusto nyong maipasa na panukalang batas sa third reading o second reading bago kayo mag-break?
Well, oo naman, Sally, kung papansinin mo itong unang mga sesyon namin, naka 7 o 8 yata kami, na LEDAC certified bills sa maikling panahon. So, konti na lamang naman yung naiiwan. At siguro mga 3, 4 pa dun sa mga LEDAC certified bills ang mahahabol namin bago mag-adjourn ng Kongreso itong darating na Setyembre. At yung Maritime Zone Bill at yung Archipelagic Sea Lanes Bill, sabay niyo po ba na itatransmit sa Malacanang para sabay na malagdaan po ng Pangulo? Opo, yun ang kasunduan, usapan at pag-uusap sa pagitan ng Executive Branch at ng Legislative Branch na sabay pong i-enroll at sabay ipapadala po yun at sabay pipirmahan ng Pangulo. At kapag naging ganap na batas na yun, sir, yung dalawang yun, malaki po ba may tutulong nito para sa stability sa ating sa may West Philippine Sea? Well, malaki may tutulong nun para sino man ang umupo bilang Pangulo, hindi niya na kayang baliktarin yung Hague ruling, hindi niya kayang talikuran yung ating karapatan, interes at pagmamayari sa lugar na yan. Tulad ng nakita natin sa nagdaang administrasyon na tila, tinalikuran at binitiwan yon. Tinawag nga, di ba, na mere scrap of paper yung Hague ruling na hindi naman siguro dapat gawin ng sino man Pangulo. Okay, on that note, sir, marami pong salamat sa oras ninyo. Thank you, Senator Cheese. Raul, Sally, maraming salamat. Magandang hapon. Yan po mga kaibigan, Senate President Cheese Escudero.